Nadiskubring pulis pala ang nahulikam na nanloob sa isang convenience store sa Bulacan. Aarestuhin na siya nang makipagbarilan sa mga kabaro at mapatay siya kinalaunan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Dumating ang lalaking nakapulang hoodie sa isang convenience store sa Santa Rosa 1 sa Marilao, Bulacan, pasado alas 7 kagabi. Pagpasok niya, nagpretend po na siyang may kukunin na isang bibilhin, then pumasok siya sa loob ng counter. Doon na siya nag-declare ng hold up. Mula sa counter, naglakad pa siya kasama ang kahera papunta sa kwarto kung nasaan ang vault. Dito na niya nilimas ang pera doon sa mabilis na tumakas. Agad na itawag ng mga staff ng nasabing tindahan ang insidente sa Marilao Police. Nagpakandak ng dragnet operation, then ibinato sa adjacent province-wide level agad yung dragnet operation and of course pursuit operation. Mabilis na natunto ng suspect sa tulong ng isang staff ng tindahan na nakakita sa kanya. Tinry na pahintuin siya ng ating mga kapulisan na pinapahinto siya pero hindi siya huminto. And bagkos siya ay pinaputokan yung mobile natin which prompted our personnel to return fire. Dito na raw nagkaengkwentro at natamaan ang suspect. Dinala siya sa ospital pero idineklara raw na dead on arrival. Na-recover ng mga pulis ang 20,000 pesos na ninakaw umano ng suspect sa convenience store at ang suit niya sa pang-hold up. Dito raw nalaman na ang suspect isa rin palang pulis. Ako mismo ang parang nanlumo rin ako nung nalaman ko na yung suspect pala natin hindi lang aktibong pulis, opisyal pa ng pulis. Nakakalungkot dahil nagbarilan, ang kabarilan mo kapwa pulis mo pala. Ang napatay ay isang police captain na chief ng investigation ng Caloocan Police sa North Caloocan. Nakuha rin sa suspect ang kanyang police ID at service firearm na ginamit niya sa pang-hold up at sa pakikipagbarilan sa mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Binaha ang ilang kalsada sa Maynila dahil sa Paco Pumping Station. Nasira kasi ang floodgate nito at aabutin ng 14 na araw ang pag-aayos. Pinaimbestigahan na yan ng Department of Public Works and Highways at nakatutok si Oscar Oida. Abala na sa pagpapatuyo ng gamit ang mga taga-barangay 662 sa Paco, Maynila. Pero matapos-tapos ang kanilang paglilinis mula nang bahain sila linggo ng gabi. 2 araw na po kami hindi nakakapasok. Yan po, linis na naman po. Kakatapos ng maglilimas po ulit. Pagod na kami. Nagkaroon ng alipungay. Amakin mo, masakit na ba yung ano pa? Minsan hindi na nga kami nakakakain. Ang sinasabing sanhi ng pagbaha sa kanilang lugar, ang bumigay na floodgate ng Paco Pumping Station na humaharang sana sa tubig na nanggagaling sa Ilog Pasig. Kaya kahit gumagana ang mga pumping station dito, tila nawawala naman daw ng saysay. Pabalik-balik din ang tubig, bubomba ka i-release mo sa Pasig River, babalik din naman ulit. Kaya asahan na raw ang pagbaha sa mga low-lying area sa 36 na barangay na sineserbisyoan ng Paco Pumping Station tuwing high tide. Matapos mag-inspeksyon kanina, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na paiimbestigahan niya kung ano ang nangyari. May suspetsa na baka may tumama na barge kasi may mga barge akong nakita doon. Pero ang sabi nung taong nag-ooperate dito, wala naman daw tumama. So, ang suspetsa ng consultant ng Koreano, sobrang taas ng pressure dahil sa pagpasok ng tubig galing sa Pasig. Siguro nga, dahil yun na yung simula nung surge sa dagat, pumasok na dito sa Pasig, hindi kinaya nung gate yung immense pressure. No? Pagtitiyak ni Dizon, inaasikaso na nila ang pagpapagawa ng nasirang floodgate na posible umunong umabot ng 14 na araw. Kasama naman sa warranty period pa ng contractor ito, 2-year warranty, 2024 pa lang na turnover to, so 1 taon pa lang. So, walang gastos ang gobyerno gagawin ng contractor to. Sabi niya 14 days pinapabilisan natin. At magdasal na lang tayong lahat na walang panibagong bagyo habang ginagawa natin to. Sa ngayon, makikipag-ugnayan daw sila sa MMDA para maglagay muna ng mga mobile pump sa lugar. Sa Sunog Apog Pumping Station naman sa Gagalangin Tondo, Maynila, naglinis ang mga tauhan ng DPWH.
Noong 2023, nasira ito dahil sa problema sa siltation at grabing basura at hindi na ito napakinabangan mula noon. Napapakinabangan pa naman daw ang floodgate nito at mayat maya ay gumagamit sila ng mobile pumping station kung kinakailangan. Sabi ni Dizon, babaguhin na ang plano ng pumping station para magamit na ito sa wakas. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kasunod nga ng pag-ugong na may ICC arrest warrant laban sa kanya. Hindi dumalo sa sesyon ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Sinagot naman ng liderato ng Senado kung pwede bang ikanlong ng Senado si de la Rosa. Nakatutok si Mab Gonzales. Absent sa sesyon ng Senado ngayong araw si Senador Bato de la Rosa. Inaabangan pa naman siya matapos sabihin ng Ombudsman na may warrant of arrest umano para sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi si de la Rosa kung bakit hindi pumasok. Nitong Biyernes lang, nakita si de la Rosa sa relief operation sa Cebu. Si Senate President Tito Soto, hindi pa rin daw nakakausap si de la Rosa pero kumonsulta na siya sa mga legal expert ng Senado. Hindi ko pala tatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time. During the time, Senator De Lima, Senator Trillanes, yun lang yung mga nabanggit ko. Ang mga positioning namin. Ito ngayon hinihingi ko sa legal. Pero sila sinasabing extradition or something like that. Hinihingi ko lang, wala pa. Hindi ba sinasabit sa akin? Pero mariing sinabi ni Soto, hindi dapat maaresto sa loob ng Senate building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsesesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsesesyon, may darating, arestuhin yung senador. Hindi ko ipapayag. Kahit sino ba yan. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, na tulad ni De La Rosa ay nagsilbing PNP chief, tinawagan na rin ang kapwa-senador. He was not picking up, and the following morning I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, no. Hindi para magtago, kundi para how to go about facing criminal charges. Nasangkot na rin noon sa kaso si Lacson na nagtago pa abroad hanggang tuluyang madismiss ang kaso. Pero ani Lacson, iba ang kaso ni De La Rosa. In my case, kasi local courts, applicable yung Tulyaw versus Miranda. Even if the respondent is not under jurisdiction, legal jurisdiction of the courts, pwede pa rin mag-file ng mga pleadings. In this case, it won't apply. So hindi under. Kung piliin ni De La Rosa magpakanlong sa Senado, limitado ito alinsunod sa konstitusyon. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. May immunity from arrest when Congress is in session. Sabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot sa pagtatago pa. At dapat daw, korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto si De La Rosa sa bisa ng ICC warrant. Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun, rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international criminal. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Pasabog ang pagbabalik Pinas ni Shuvi Etrata matapos ang kanyang Japan vacay. Napasabak agad siya sa runway kasamang ilang Sparkle Stars at nakipag-bonding with her fans sa isang event. Makichika kay Athena Imperial. Nagsilbing mental health rest ang pamamasyal ni Sparkle artist Shuvi Etrata. Galing sa Japan si Shuvi. Kasama ko yung tita ko doon, si Tita Mia, parang as my way of giving back to them kasi they're the first people talaga who believed in me. Pagdating sa Pilipinas, back to work si Shuvi na rumampa kasama ang kapwa Sparkle artists, sina Janina Chan, Rere Madrid at bestie na si Ashley Ortega. Overwhelming daw ang experience na ito para kay Shuvi. Tila naging prinsesa si Shuvi nang irampa niya ang ball gown ng designer na si Rian Fernandez. Na-overwhelm ako kasi pinapalakpakan nila ako. Usual ba ito nangyayari na pumapalakpak yung mga tao na nanonood? I was really grateful for that opportunity na makapaglakad.
Overwhelmed rin si Shuvi sa kanyang fan meet sa Quezon City kamakailan. Game pa siyang nakipag-dance showdown sa mascot na si Shuvido. Present din sa fan meet ang mga magulang ni Shuvi. You poured your effort, your time, your love sa lahat ng hirap, sa mga panahong tahimik, sa mga panahong sobrang saya. There were times na gusto ko na sumuko or I doubted myself. Diba sila? Bakit ako susuko? Ang ingay niyo. Para sa mga magulang ni Shuvi na sina Michael at Jorena Etrata, time rin ito para makasama ang panganay na anak. Nakikita ko naman na nag-enjoy siya. Sinasabi ko sa kanya na, anak, alagaan mo lang yung sarili mo, tsaka mahalin mo lang yung trabaho niya. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Tuluyan ng nabuwal ang dike na pananggalang dapat sa Paco River ng mga taga-Obando, Bulacan. Pinalalaan yan ang epekto ng Bagyong Uwan sa bayan. At nakatutok si Dano Tingkungko. Bangungot na mahirap malimot ang nangyari sa boundary ng Barangay Lawa at Paco sa Obando, Bulacan gabi nitong Linggo. Ang bitak kasi sa dikeng pananggalang dapat sa Paco River, tuluyang nasira. Siguro na ng lakas ng hangin, dulot ng Bagyong Uwan, talagang malakas yung nag-overflow. Yan ang nangyari, talagang hindi na kaya. May mga crack dito, ano yan, kahapon lang? Ito. Nung Bagyong Emong. Okay. So, itong Bagyong Uwan, talagang lumaki na siya hanggang sa nasira. 130 hanggang 150 meters ang haba ng dike na tuluyang nabuwal matapos ang bagyo. Maaraw na ngayong hapon nang balikan namin ang dike, pero bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng bagyo. Hindi lang sa dike, kundi sa mga bahay na binaha. Tulad ng bintanang ito sa bahay ni Naglo na 3 dekada nang nakatira sa tabi ng ilog. Ang lakas ng alon, halos 1 inch na lang yata dun sa ibabaw ng dike. Tapos ang lakas ng hampas. Sunod-sunod yun halos nananalaytay na lagi dito Tumama pa nga sa bintana namin, nabasag yung bintana sa lakas ng impact. Pagka naman, walang bagyo, normal na, parang nakatira din sa may karsada. Ngayon lang nangyari yan. Mula kahapon, ininspeksyon ng DPWH at mga lokal na pamahalaan ng Obando at Valenzuela ang dike. Ayon sa alkalde ng Obando, naglaan na sila at ang city government ng Valenzuela ng pondo para ayusin ang dike. Hindi niya bababa sa 25 million pesos ang kailangan para lang sa sheet pile na unang ilalagay sa nasirang bahagi nito. Nagpasa na po kami sa DP para sa repair ng mga dike. Nakipag-usap na po ang Bulacan 2nd Engineering Office at ang local government unit ng Obando para po matugod na magtuluyan na pong masaray ang sabing dike. Katuwang din po ang City of Valenzuela. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Problema hanggang ngayon ang kawalan ng kuryente sa ilang lugar na nasalanta ng Bagyong Uwan at posibleng abutin pa ng 1 buwan bago ito maibalik. Iba't ibang paraan na raw ang kinokonsidera ng Energy Department para mapabilis ang pagkukumpuni sa mga napinsala. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa ngayon, tinatayang mahigit 17 milyong mga individual o 3.4 million na pamilya ang wala pa ring kuryente dahil sa pananalasa ng Bagyong Uwan. Kabilang dyan ang mga nasasakupan ng Camarines Norte Electric Cooperative at Camarines Sur Electric Cooperative 1, 3 at 4. Ayon sa Department of Energy, posibleng umabot ng 1 buwan bago tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhang lugar. Alam ko po, medyo matagal-tagal yan. Pero malaki din yung damage. Have patience lang sana. Sabi ng DOE, inuuna nilang ibalik ang kuryente sa mga ospital, evacuation center, water distribution facility at mga command centers. Pinag-aaralan na rin ang pagpapadala ng mga linemen mula Mindanao at ang paggamit ng mga planta sa rehiyon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, mahigit 10 transmission lines pa sa Luzon at Visayas ang hindi pa rin nagagamit ngayon kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Bukod dito, 9 na planta pa ang nire-restore. Asahan namang mas malaki ang bill sa kuryente ngayong Nobyembre.
Tumaas kasi ng 15 centavos kada kilowatt-hour ang singil sa kuryente ng Meralco. Katumbas yan ng 30 pesos na dagdag sa bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. At 76 pesos na patong sa bill sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt-hours. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan pero posibleng pumasok ulit yan sa PAR at tatama naman sa Taiwan. Nahahagi pa rin ng bagyo ang ilang bahagi ng Luzon kaya hindi pa rin inaalis na pag-asa ang wind signal. Signal number 1 sa Batanes, northern at western portions ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, northern portion ng Kalinga, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union at northwestern portion ng Pangasinan. May gale warning din at delikadong pumalaot sa ilang bahagi ng northern at central Luzon dahil sa malalaking alon. Huling namataan ang sentro ng bagyong Uwan sa layong 340 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Kumpara kahapon ay mas humina pa ito at isa ng severe tropical storm ngayon. North-northeast ang pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ulit ito sa ating area of responsibility bukas at maglalandfall sa southwestern coast ng Taiwan. Mga kapuso, nasa loob po ng PAR ang Taiwan. Inaasakan namang lalo pang hihina ang bagyong Uwan sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, wala halos ulan bukas ng umaga maliban lamang sa ilang lugar sa Ilocos Provinces at Cordillera Administrative Region. Posibleng maulit yan sa hapon. May tsansa na rin ng kalat-kalat na ulan sa Mimaropa, Negros Island Region, Central at Eastern Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, gaya ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Sa Metro Manila, mas maaliwalas na ang panahon pero hindi pa rin naalis ang tsansa ng bigla ang pag-ulan lalo sa hapon o gabi. Lumipad pa Amerika si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, ayon po yan sa Bureau of Immigration. Ayon sa Immigration, umalis nitong hapon si Bonoan pa Amerika via Taiwan. Dahil nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order sa pagkakasangkot sa anomalya sa flood control projects, agad naman daw nakipag-ugnayan ang immigration officers sa Justice Department para kumpirmahin kung may hold departure order o warrant of arrest laban kay Bonoan. Nang makumpirmang wala, ay pinayagan din siyang makalabas ng bansa. Matatandaang isa si Bonoan sa mga pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng proyekto kontra baha sa Bulacan. Sasampahan ang kasong malversation of public funds sa Sandigan Bayan si resigned Congressman Zaldico, pati mga opisyal ng kumpanyang SunWest Construction Company at DPWH Mimaropa. Kaugnayan ng 200 milyong pisong halaga ng mga proyekto sa Oriental Mindoro. Nakatutok si Maki Pulido. Sa 15 kaso ng anomalya sa flood control project na iniimbestigahan ng Ombudsman at ng Department of Justice, mauna ng isampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay dating Congressman Zaldico na founder ng SunWest Construction Company, mga kasalukuyang opisyal ng SunWest at mga opisyal ng DPWH Mimaropa. Kaugnay ito sa di umano'y substandard na 289 million peso flood control project sa Nauhan, Mindoro Oriental. Kasong malversation of public funds ang isa sa maaaring isampa kay Ko at iba pang personalidad nitong linggo o sa susunod na linggo. In absentia, kasi nga, they refused to receive the subpoena, kaya considered waived na yan. Under due process yan. Siyempre, bibigyan mo sila ng pagkakataong sumagot. Alam naman natin na umalis na siya, tumakas siya, hindi siya bumabalik. At ayaw tanggapin yung subpoena na binigay sa kanila, kaya further solution na yan. Sa mga naunang pahayag ni Ko, depensa niya, wala na siyang koneksyon sa SunWest dahil nag-divest na siya sa kumpanya mula nang maging kinatawan ng Ako Bicol Party List. Meron tayong dyan pag-aaral sa beneficial interest. Kahit nag-divest, sa kanya pa rin. Sa kanila pa rin. Alam mo, madali magdahilan na nag-divest, pero kung sa kanila pa rin yan, kung sa anak niya nagpunta o sa kapatid niya nagpunta, di prohibited interest pa rin yun. Bawal pa rin yun. Pinaniniwala ang nasa ibang bansa pa rin si Ko. Kung maisampa na ang kaso, maaari nang makansila ang kanyang passport, ayon sa Ombudsman. Diyan na magsisimula ang pagkansel ng passport. Kasi pag naisampa yan sa Sandigan Bayan, kinakailangan mo ng court order para makansila ang passport. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.